Hello, magandang araw mga kababayan. So, meron tayong additional content para sa ating pares serye. Matagal na hindi nagagawa itong pares serye na to. Kasi pa-decline na rin kasi yung kasikatan ni Diwata. Hindi na siya ganun kalakas. So, pangilan-ngilan merong mga controversy na nangyayari doon sa lugar niya sa Pasay. Ito yung I believe issue niya ito sa parking. Tama. Galing kay RTV yung video eh. Pero hindi ito yung unang pagkakataon eh. Ito yung pangalawang pagkakataon. 'Di ba? So ito yata eh hindi naman siya nahuli kundi yung mga kumakain sa kanya. So play natin 'to mga kababayan ko. Bakit nakikita natin kay Diwata lang lagi? Hindi po kami pwede mamili sa inyo. Hindi kasi nakikita ko lagi naman. Alam niyo, alam mo, Diwata? May mga video po tayo ate. May mga video po. Sige, pakinggan ate. Para pantay ah. Kumain sa inyo. Yes, opo. Eto, hindi mo ito pag-aari. Kuya, ang laki ng mga signages natin. Yes, ate. Ano ibig sabihin nito? Ate. Oh, ate, ako na pwede ako naman ate. Ako naman pwede, wait lang. Tanong ko lang ate. Bakit kailan din mo tinitikitan ganito rin sa area lang din? Puntahan mo doon. May mga video ako te. Puntahan mo ngayon doon. May mga video tayo. Laging Diwata pares. May mga video po tayo at i-upload na lang natin to para malaman nila kasi laging noon pa yan, di lang tayo ba? Ang daming nakaparking na hindi nila pinapaalis, hindi nila tinitikitan. Maliwanag naman yan guys, di ba? Yun lang naman yun. Kumbaga parang tulad ng sinasabi ko, hindi ko pini-question yung paninikit nila kasi trabaho nila yung nasa kalsada. Ang sa akin lang sana, maging patas lang, dapat yung titikitan, kung bawal lahat, lahat, tikitan lahat. Tema sa'yo, Ate, ganito ha. pero hindi mo nakikita. Ate, ganito. Yung kabilang kainan, yung titikitan. So, medyo nagkaroon po ng intense dito, no? Saan bang hindi ko sinusunod? Ano bang hindi ko sinusunod? Dapat ikaw order ka, dapat ikaw mismo nagsasabi sa mga customer na bawal tayo dyan. Correct. Dapat gano'n, kung talaga magtutulungan. Ate, seryado nyo talaga ako, yun ang totoo. At nasalan din ito. Ano bang meron sa'yo? Tanong mo sa sarili mo, te. Tanongin mo sa sarili mo, anong meron ka? Saan ka magaling? Ano meron? Mga Diwata. Sige. Bloom. Lum. So, paikot-ikot ha. Nakakahilo rin pala guys. Ipatas nyo para walang problema. Diba? Kayong walang problema sa kanila. Kalaban nyo. Yung iba tinitikitan ko sa akin, yung iba hindi. Maging patas lang kayo. Yun lang naman yun eh. Yun lang naman yun eh. Hindi kasi kayo patas. Medyo nakakahilo rin guys. Pabalik-balik. Pero may intense. Nainig lang tayo. Bakit sa tapat ko lang ibang kailan hindi mo tinitikitan? Yun lang naman ang tanong ko sa inyo eh. Mayroon, may video tayo. I-upload natin. Upload mo lang. So guys, ang nangyayari kasi may hindi pagkakaunawan. So ang sinasabi nila ate na mga pink, bawal po magparking doon. Hindi naman questionable kay Diwata yun. Ang ano lang ni Diwata, dapat patas. Ibig sabihin dito, titikitan, doon sa kabila, titikitan din. Kasi may mga part daw na hindi tinitikitan. Based po sa ano ni Diwata, ayun lang naman. Mukhang hindi nasasagot ng maayos. Kaya medyo hindi nagkakaintindihan sila. Agree naman si Diwata na bawal pong magparking dito. Ang question niya lang, bawal po, dapat, kung may huli dito, dapat may huli din doon. Ang daming nakaparking na hindi nila pinapaalis, hindi nila tinitikitan. Maliwanag naman yan guys, di ba? Di ba nakikita nyo kainan din yan? Pwedeng pumarking. Di ba? Walang ticket dyan. Ayan, kainan yan ha. Yun lang naman, kaya ako sinasabi to para makita nyo lang na hindi talaga patas. Di ba? Oo, tinatiming talaga nila na kainan. Siguro naman makikita nyo na kung gaano ka hindi patas talaga. So yan lang naman kung bakit ako nag-iingay, hindi ko question yung pagtitikit nila. Ang tinatanong ko lang lagi, bakit dito lang sa tapat lagi ni Diwata ang hinuhuli nila? Okay. So napanood nyo ano? Dun sa pagiging patas part, ano naman, sige, let's say na ikaw yung pinag-iinitan,
'Diba? Let's say ikaw yung pinag-iinitan. Pero yung paghuhuli kasi pasok yung panghuhuli sa iyo eh. I mean, hindi kasi nakaka-depensa yung hindi nakaka-depensa yung ba't yung iba. Kasi pagka na-file yan sa let's say halimbawa may reklamong ganyan, hindi lang sa pagiging parking hindi lang sa pagpa-park. Let's say halimbawa ganito kahit sa pagmomotor, madalas kong ma-encounter yan eh. Yung halimbawa, may nakita ako nahuli na walang suot na helmet. Ang gagawin ng mga kababayan natin pag nahuhuli, kahit sa anong bagay, kahit sa ba't si ganito, ba't si ganyan. I mean, pagdating kasi sa korte mga kababayan ko, hindi nyo pwedeng gawing depensa yun eh. Kasi ang pag-uusapan pa rin doon, may nilabag ka ba o wala? Yun kasi yung pinag-uusapan doon, may nilabag ka ba o wala? 'Di ba? Hindi pwedeng pandepensa yung ba't si ganito, ba't yung kabila, bakit yung hindi pwede yun eh. I mean, ibang yun, ibang usapin yun. Yung humuli dyan sa harap mo, kung pasok doon sa kay unfair yan o hindi, basta pasok siya doon sa dapat hulihin, huhulihin ka talaga. Ibang depensa yan. Ngayon, doon tayo sa pagiging fair Feeling ko yun ang pinaglalaban ni Diwata eh. Yung pagiging fair. Bakit nga naman yung iba nakikita naman doon sa video nakapark, hindi hinuhuli. Bakit yung sa harap niya hinuhuli? So bakit ako lang ganyan pinag-iinitan niyo ako? Para fair. You're talking about fair. Yung mga ibang negosyante hindi makapagbukas dahil walang papel. May mga kaibigan ako na magbubukas ng negosyo. Ikaw nga kulang-kulang ang papel mo dahil sikat ka, pinayagan ka eh. 'Di ba? Paano kung magprotesta din yung ibang negosyante na magtatayo na kailangan kumuha muna ng permit bago makapagbukas? Buti nga ikaw binigyan ka ng palugit na ayusin yung papel mo eh. Yung iba doon, papaskilan agad yun ng close. 'Di ba? Hindi kasi natin naiintindihan yung pag nagiging pabor kay Diwata, hindi niya naiintindihan yung word na fair. 'Di ba? Kung hindi ka pinagbigyan, sasama ang image ng Pasay noon na si Diwata nagsusumikap, hindi nila tulungan, tinulungan ka dahil si Diwata ka. O bakit yun? Hindi mo napapansin yun, yung ginagawa sa sarili mo. Yung pagiging fair na yan o hindi kasi, ibang usapin yan eh. Dito sa Pilipinas, given na yan. Kahit din naman sa pagpasok ng trabaho eh, kung kamag-anak yung ipapasok versus sa'yo, mas pa-prioritize yun eh. Diba sa trabaho? Palakasan din eh. Diba? Hindi rin fair eh. Yung pagiging fair na yan, kaya nga sa lahat ng oras mag-ingat kasi hindi pwedeng kasing gawing depensa yan eh. Yung pagiging fair, yung magtuturo ng iba. Yan ang gawain natin eh. Bakit yung si ganyan? Bakit si ganito, ganyan, di ba? Tanggalin na natin sa culture yan, yung pagtuturo na yan. Kasi ang pinaka okay lang sana, halimbawa hinuli ka, wala namang violation. Wala namang signage na no parking. Hinuli ka. Or hinuli yung mga customer mo, yun, magwala ka doon. Pero yung pasok naman yung alam mo naman yan. Alam mo naman na no parking. So, dahil nakita mo dun sa iba, gagawin mo din, men. Kaya nga sabi ni ate kanina, sabi nga ni ate kanina, ikaw may-ari, dapat alam mo. Actually, hindi lang naman ito yung first time na first time na nahuli kami eh. Actually, dahil alam mo na mainit ka sa mata, yun kasi ang paniniwala mo sa sarili mo, mainit ka sa mata. O let's say, maraming gusto magpabagsak sa'yo o dapat nag-iingat ka. Kasi hindi naman umuubra yung depensa na bakit yung iba.
'Di ba? Wala kang ang papel ng sanitation eh. Buti nga pinalusot ka eh. Bakit yung iba? Hindi nga nabalita yung ano eh dahil inuud ka diyan eh. 'Di ba? Pero yung ibang restaurant binabalita yun, men. Naalala niyo yung Inihaw Express dati? Hindi naman kilalang ano yun, nabalita na may uud yung yung binibenta. Eh ikaw, inuud ka dyan, hindi ka naman binalita. Ang nagkalat lang, yung mga vlogger lang, hindi ka binigyan ng pansin. Diba? Yung pagiging unfair kasi, given na yan talaga, hindi mo na mawawala sa culture ng Pilipinas yan. Kaya nga, mas maganda mag-ingat ka, mag-ingat ka na lang. Diba? Hindi naman kasi sa lahat ng oras, lulusot yung ba't si ganyan, ba't si ganon. At the end of the day, tatanungin may na-violate ka ba o wala. Yun lang naman ang tanong eh. Yung pagtatanong mo, di bali sana kung ipo-pursue mo yan pero tanggapin mo yung mga hinuli doon. Yung mga hinuli sa harap mo. Sige, gumawa ka ng dyan, pero tanggapin mo. Hindi yung ganyan, men. Ano ba? Tingnan mo yung ginawa mo dito, i-re-reactan natin ha. Nakikita natin kay Diwata lang lagi. Hindi po kami pwede mamili sa inyo. Hindi kasi nakikita ko lagi ganun. Alam niyo, alam mo, Diwata. May mga video po tayo ate. May mga video po. Sige, pakinggan kita ate. Para pantay Kumain sa inyo. Yes, opo. Eto, hindi mo ito pag-aari, kuya. Ang laki ng mga signages natin. Yes, ate. Ano ibig sabihin nito? Ate. Yun na nga ang laki na ng signages eh, pero ang ikakatwiran ni Diwata, bakit daw yung iba? I mean, ganito yan, men, nakikita mo lahat tumatalon sa bangin. Dahil nakikita mo tumatalon sa bangin, gagayahin mo. Di ba? Tsaka hindi ito yung katulad ng sinabi ko kanina, hindi ito yung first time. Hindi ito yung first time na nahuli ka tungkol dyan sa parking na yan. Sana natuto ka na. Wala eh. Akala mo kasi i-effect yung bakit yung iba. Sa dinami-dami ng nahuhuli na ganyan din, bakit yung iba. Hindi naman umi-effect yan eh. At the end of the day, kahit na anong tawag dito? I-dispute mo yan. Di ba pwede ka mag-file ng protest niyan pag hinuli? Ang iimbestigahan pa rin, may nilabag ka ba o wala? Meron pa rin. Hindi pwedeng depensa yung bakit yung iba. Problema ng iba yon, problema ng yun. Di ba? Halimbawa tayong tatlo, ang kasama ko si Juan tsaka si Pedro. Tumawid kami sa hindi dapat tawiran. Biglang ako lang yung naabutan ng pulis, si Juan at si Pedro nakatakbo. Pwede ko ba sabihin na hindi lang naman ako tumawid, pati yun, hulihin mo rin yun. Hindi pwede, ikaw yung nahuli eh. I know, nakaka-bad trip talaga yan. Pero dumadating kasi ang time na syempre, ang problema kasi dito, hindi ka natututo. Oh, ate, ako na pwede ako naman ate. Ako naman pwede, wait lang. Tanong ko lang ate. Bakit kung kabilang kainan, hindi mo pinitikitan ganito rin sa kanya lang din? Puntahan mo doon. May mga video ako te. Puntahan mo ngayon doon. May pagkakataon kasing ganito. Baka mamaya ikaw yung unang nadaanan diyan. Ganito. Nanonood ako, sino nanonood sa kanya yung mga huli-huli ng MMDA? May vlogger na gano'n eh. Anong name nun? Papa Pau. Hanapin niyo yung channel na Pau. Yung kasama niya yung MMDA na nanghuli. Kalimitan ganyan din ang katwiran eh. Yung halimbawa, isang linya ito, Isang linya yan. Na puro no parking yung violation. So, nag-start dito sa una, syempre, ito yung unang titikitan, dire-diretso yan. Yung mga nando sa dulo, nakatakas na. Ang depensa nung hinuli, ay, ba't yan tumatakas? Huli nyo. Eh, syempre, busy sa'yo yung Hindi naman kayo sabay-sabay mahuli di pag pinabayaan, kaya makakatakas ka rin. Siyempre, ganun yun eh. Parang halimbawa, di ba sa ibon, manghuhuli ka ng ibon, maraming ibon dyan. Nung pagbato ng lambat, nagliparan yung iba. Siyempre, yung may matatamaan ng net, sasabihin nung natamaan ng net,
Oy, bakit yung mga iba nakalipad? Hindi pwede, di ba? Malas mo. Yan ang tinatawag na malas. Picture tayo, may mga picture tayo. Laging Diwata Pares. May mga picture po tayo at i-active na lang natin to para malaman nila kasi laging noon pa yan, di naman tayo ba? Ang daming nakaparking na hindi nila pinapaalis, hindi nila tinitikitan. Maliwanag naman yan guys, di ba? Yun lang naman yun. Kumbaga parang tulad ng sinasabi ko, hindi ko pini-question yung paninikit nila. O, kung hindi mo kini-question, huwag ka nang pumigil. Di ba? Kasi trabaho nila yung nasa kalsada. Ang sa akin lang sana, maging patas lang. Dapat yung titikitan kung bawat... Kaya nga, speaking of patas, dapat hindi ka rin magnegosyo. Wala kang papel hanggat wala kang papel. Diba? Bakit ikaw, nung pinagbigyan ka, wala naman nag-protest na hindi patas yung ginawa. Ito kasi minsan pag nakatikim ng konting kasikatan, self-entitled, hindi niya na lalaman yung pagiging unfair mismo sa kanya. 'Di ba? Pag yung mga maliliit na vlogger, galit na galit ka pag yung mga sikat, asa ng patas doon. 'Di ba? Yan ang sinasabi ko Tapos magagather ng simpatsya. O let's say halimbawa, yung mga nandyan, hindi nahuli, ikaw nahuli. Inuulit ko, pagdating pa rin doon sa opisina, tatanungin pa rin sa'yo, may violation ba o wala? Meron pa rin. Hindi nakakatulong yung magturo ng iba. Yan ang gusto kong maintindihan nyo, mga kababayan ko. Sa ayaw at sa gusto nyo, hindi pwedeng pang depensa talaga yung bakit yung ganito, bakit yung ganyan. 'Di ba? Bakit yung ganyan? Ang poproblemahin mo dyan yung sarili mo, may na-violate ka ba o wala. Ngayon, malinaw naman na may no parking doon, nag-park. Wala tayong magagawa doon. Diba? Yes, naiintindihan. Minsan ako, nagawa ko rin dahilan yan yung bakit, bakit ganito ba. Pero, natutunan ko yan nung nagtatrabaho ako. Diba? May mga favoritism na ganyan, may mga Pero pagdating kasi sa dulo, hindi rin kasi talaga pwedeng gamitin dahilan yun Pang mo na lang yan, pang himotok mo na lang sa sarili mo yan. Pero pagdating sa talo ka dyan kahit sa Lahat, lahat, tikitan lahat. Sa'yo, nakikita mo lang, pero hindi mo nakikita. Ate, ganito. Yun, sabi ni ate, problema sa'yo, nakikita mo yung iba, pero sa'yo di mo nakikita. Correct! Diba? Ang bottom line dito, ang tanong, alam mo ba na no parking zone dyan sa kinalalagyan mo? Yun lang naman ang tanong doon Oo o hindi. Tanggap naman niya daw, diba? So ano pa nagiging problema nito? Medyo nagkaroon po ng intense. Anong accusations yon? How sure siya na hindi tinikitan yung mga nandoon? Diba? Paano siya naging sure doon, men, na yung mga nandoon hindi tinikitan? Paano kung may ticket din pala yung mga yon? Hindi lang kasing reklamo katulad nito. Ito minsan ito minsan mamaya na magiging problema Yung porket hindi lang kasi mareklamo yung mga tao na nandun siguro kaya akala niya hindi tinikitan. Ikaw ba na nanonood sa akin, alam mo ba na hindi tinikitan yung nandun or pinakinggan mo lang si Diwata na yung iba hindi tinitikitan? Ikaw vlogger ba? Nakausap nyo ba yung mga driver doon? 'Di ba? Hindi na naman nyo alam na 100% na hindi talaga tinikitan yung mga yun Ano bang hindi ko sinusunod? Ano bang hindi ko sinusunod? Ano hindi ko sinusunod? Dapat ikaw order ka, dapat ikaw mismo nagsasabi sa mga customer na bawal tayo dyan. Correct! Correct! Ikaw mismo yung owner, ikaw dapat nagsasabi. Tsaka, kasi na-experience mo na yan before. Hindi ito bagong issue. Sa loob, dapat gano'n, kung talaga magsinuha. Ate, karyado nyo talaga ako, yun ang totoo. Ay, wag ganon. Hindi naman, bakit ka naman pupunteryahin?
Ano ba meron sa'yo? Pabagsak ka na. Nakikita ko yung mga posts hindi na ganun karami ang kumakain sa'yo. Masyado naman yon. Hindi kayo ba? Ano bang mapapala ng ano? Gobyerno nga nagbigay ng konsiderasyon sa'yo, yung mayor, di ba? Ng Pasay. Sabi mo pa nga, mabait yung mayor ng Pasay, tapos huhulihin ka niyan. Para saan? Para saan ba yun? Bakit ka huhulihin? Yun, tama. Ano meron sa'yo ba? Ano ba meron sa'yo? Pag napabagsak ka ba, uunlad ba ang buhay ng mga yan? Hindi naman eh. Masyadong delusional na ito si Diwata. Blum. So, paikot-ikot ha, nakakahilo rin pala. Yung mga langaw ni Diwata. Hindi, to be fair, hindi naman dahil dito kay Art TV. Wala naman tayo re-react ngayon. Doon ako na doon sa patas-patas na parte. Sa dami ng konsiderasyon na ibinigay sa'yo. Di ba, men? Ano ito video na to? Ano to isang video na to? Food or soft drinks or water. Anyway, KJ, thank you so much. Madam, sabot na madam. Dito natutulog si Diwata. Ano na namang gimmick to, men? Nung hindi ka pa kilala, ganyan ka talaga. Dito ka. Yes, dito kami natutulog dyan sa magilig-gilig. Ayan o, mga kasama ko, ayan o. Nakadilaw. Ito yung Dito. Yung mga kasama niya, dito talaga kay sir nagtatambay siya. Ito yung mga kasama. Anong pagkakakilala mo kay Diwata? Ang kasama ko talaga ito lang, nakadilaw. Yun, dilaw. Kuya, kailan kayo Pero ang kasama yung nakadilaw, pero ang lumalapit yung nakaitim. Ako nabigyan ng pera, oh. Bigyan ako na di ba daw kami, bigyan ako sa Ang dami pinagyan kita. Hindi sila ng ayuda. Ayuda. Si Madam naman talagang mabait yan, pero maingay lang yan. Pero hindi yan madawat sa pagkain, sa pera. Basta Ayan, nagkukumahog kayo na pagandahin ang image ni Diwata. Parang huli na to, men, eh. 'Di ba? Well, huli man, pero pa rin. Tingnan natin kung may magagawa sa karir. Dahil sa totoo lang, nagde-decline na talaga yung yung popularity ni Diwata. Tingnan nga natin, pagka nag-Google tayo, Diwata pa rin, yung asin siya pa rin ang lalabas. Diwata. Tingnan natin. Siya pa rin, no? Siya pa rin ang lumalabas pag nag-Google ka. Sikat-sikat pa rin naman. Pero unti-unti nang nawawala. Pag na-update na yung algorithm nito, di katulad nung yung status kasi, 'di ba? Kilala niyo si Undertaker. Pag nag-Google ka, Undertaker, siya agad ang lumalabas talaga puro Undertaker. Kahit saan ka pumunta, Undertaker, yung wrestler talaga lumalabas. Pero alam niyo ang true meaning ng Undertaker? Ang Undertaker yata si Pultorero sa Tagalog, tama ba ako? Pero dahil sa sobrang kapit na sa kanya yung name na Undertaker, talagang siya na yung naging sinonimo sa Undertaker. 'Di ba? Parang Colgate, 'di ba?
When you say Colgate, toothpaste yun eh. Ganun gumawa ng pangalan. Kapag sinabi mong toothpaste, Colgate na agad ang synonymous. Sa LPG, di ba ang synonymous sa LPG, gasol na agad? Di ba? Kahit na ano pang brand yan, naubusan tayo ng gasol. Pero M-gas yung yung tangke nyo, di ba? Ganun gumawa ng pangalan na sa diaper, Pampers, di ba? Kahit na ano pang brand yan, Pampers pa rin ang tawag dyan. Sa US, yung tissue, Kleenex naman. Kahit na ano pang brand yan, Kleenex pa rin ang tawag dyan, di ba? Ganun gumawa ng pangalan. Si Diwata, ganun na eh. Yung malapit na sana dun pero feeling ko nag-fade na eh. Kasi dati noon pag ginugel mo ang Diwata, ang lalabas diyan yung true meaning ng Diwata, yung Encanto. Pero ngayon, 'di ba? Lumilitaw pa naman siya pero hanggang dito na lang. The rest dito sa baba hindi na related sa kanya. Unti-unti ng nabubura yung kasikatan niya. 'Di ba? Pero tsaka ito huli na to itong mga ganito, yung pagpapakita ng yung mabuti si Diwata, sila 'di ba men? Tingnan nga natin yung kung may kumakain. Nung pumunta kami kila Sir Lance, yung pares ng Retiro, sobrang sarap pala talaga nun. Kalasan niya ng sa SM kasi may pares Retiro din sa food court Masarap din naman, kaya lang sobrang mahal. Tapos ang liit ng serving. Parang ganun, pero mararamdaman mo yung sarap kasi siguro hindi ganun kamahal. Tsaka malasa. Tapos kagabi, may natuklasan ako na paresan na malapit dito sa amin. Masarap din. Yung chicharong bulaklak, tsaka din, ano ba yun? Yung parang lechong kawali. Masarap din. I don't know. Gusto ko matikman to Balang araw, matitikman ko din tong ni Diwata. Tingnan natin kung may... ito ay as of June, Kung may kumakain pa daw sa paresan ni Diwata. Check natin kung talagang wala nang kumakain o meron pa naman siguro kumakain na. Ito malapit nga sa GSIS, Pasay Branch. Ayan. Yan palang ni Diwata na yan. Yung may mga branch na sinasabi. Franchise pala sa kanya yon. Mamaya may naman mga riders din na naka-standby sa area. Ngayon po ay wala na talaga Ngayon po ay pupunta tayo sa Parisan ni Diwata. Meron pa naman, may kumakain. May kumakain pero hindi na katulad ng dati. Natin kung talagang totoo ang mga sabi-sabi na wala na talagang kumakain. Ngayon ay approaching tayo. Meron pa naman. Location mismo ng Parisan ni Diwata. Kaya kung titignan natin, marami naman, pero hindi katulad ng dati talaga. Pero just imagine, June 21 pa yan Ano na ba ngayon? July 19? Diba? July 19. Panay, na siya, Yung pahalik na ng pahalik, Tingin tayo ng ibang Hindi, may i-share ako sa inyo wait lang hahanapin ko yung yung post na yon.
Kasi itong si Diwata ay nagpapa-franchise. 'Di ba? Wait lang ha. Ang message na hinahatid doon sa video, parang bakit ka gagasto sa franchise ni Diwata? Eh alam mo namang ito yung isang video na to. Tingnan natin. Wait lang ha. Ito. Papakita ko sa inyo, no. Ito ay post sa Amor Powers. So, nakalagay dito, magkakaroon na ng franchise ang Diwata Pares over fans page sa Santa Maria, Bulacan, Benguet at La Trinidad, Baguio, Bongga. So magkakaroon na daw ng ng Diwata franchise daw. Feeling ko parang kiosk to Sabi gano'n nag-post, may punto to eh. Good luck sa mga sumugal na franchisee. Sana pinag-aralan nyo mabuti yung pinasukan yung business venture. Very basic na pares at fried chicken pero pre-franchise. Imbis na nag-aral at nag-formulate ng sarili nilang version, baka mas masarap pa yung sarili nilang luto kaysa pre-franchise nila. Kaya good luck talaga sa franchisor. Sana wag lilipas para di masayang yung pera at pangarap nyo. Parang napag-isip-isip ko, ano ba ang pin-franchise mo dyan? Yung label lang ni Diwata, yun lang. Yun lang naman yata ang fin-franchise mo dito eh. Wala nang iba eh. Kasi yung hindi mo naman maipagmamalaki yung lasa ng ng pares niyan eh. Hindi masyadong, hindi naman sa hindi masarap pero average yung lasa ng niyan, ng pares niyan. Tapos tapos si Diwata, yung mismong fin-franchise mo, yung image ni Diwata palubog na rin. No, sana nag-isip nga naman sila muna Tama ito sinabi ni Amor Powers na to. Dapat baka mamaya kung na lang sila, nag-formulate na lang sila ng sarili nilang pares, baka na-improve pa nila kasi pag nag-franchise ka niyan, 'di ba yung mga produkto niyan uniform ang lasa niyan. Tama ba? Parang Jollibee, 'di ba, pag nag-franchise ka ng Jollibee, parehas ang lasa dito do sa ibang Jollibee. Kasi identity ang diyan eh. Ang pinag-uusapan eh. Kaya lang hindi ganoon ka ang lasa eh. Siguro dahil hit na hit si Diwata for now. 'Di ba? Kung sino man ang may utak na may pera na magpa-franchise, hindi nila gagawin 'yan. I don't know kung ano nakita nila. Siguro naman may sarili silang vision. Siguro nakikita nila na si Diwata ay tatagal pa. Kasi sa bagay, magkano lang naman, baka meron sa magkano ang franchise niya siguro, 60,000? 100,000? Baka may extra naman sila na pwede nilang isugal. Kasi once na bumagsak si Diwata, bagsak na rin yan eh, yung mga yan eh. Let's see ayoko magsalita ng tapos, pero nakita ko hindi na inatake siya ng mga basher pero may katotohanan to eh. Yan, sasabihin ng mga fans, inggit, yan lang naman lagi ang maisasagot niyan, inggit. Ano pa ba? Ano ba may yung sasabihin nyo? Mga tagahanga ni Diwata. Inggit, pikit. Di ba? Hihilahin pababa. Bullshit. Anyway, mga kababayan ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat. Bye-bye.